Nagsimula ang umagang iyon tulad ng libu-libong iba pang umaga. Ang amoy ng bagong timplang kape ay kumakalat mula sa kusina. Humahalo sa banayad na amoy ng inihaw na tinapay. Si Tala ay kumikilos sa silid nang may biyaya na nagmumula sa nakasanayan. Kinuha niya ang paboritong tasa ni Anton mula sa estante. Nagbuhos ng matapang na itim na kape. Eksakto sa gusto ng kanyang asawa. Walang asukal. Walang gatas. Ipinatong niya ito sa maliit na hapagkainan sa sulok ng kusina, kung saan ang sikat ng araw sa umaga ay pumapasok sa bintana. Lumilikha ng maiinit na anino sa sahig na kahoy. Ang buhay nila ay isang maayos na melodiya, o kahit papaano iyon ang pinaniniwalaan ni Tala. Ang 8 taong pagsasama bilang mag-asawa ay umukit sa kanilang pang-araw-araw na gawain na parang isang komportableng sayaw. Alam nila kung kailan dapat magsalita at kung kailan dapat manahimik. Kaya nilang tapusin ang mga pangungusap ng isa't isa. Ang kanilang bahay sa labas ng Metro Manila ay patunay ng tagumpay na binuo nilang dalawa. Isang maganda, matibay, at perpektong tahanan. Lumabas si Anton mula sa kwarto. Maayos na sa kanyang asul na polo. Ngumiti siya nang makita si Tala. Ang parehong ngiti na nagpamahal kay Tala, maraming taon na ang nakalipas. Hinalikan niya sandali ang noo ni Tala. Isang kilos na napaka-automatiko kaya halos hindi na maramdaman. "Morning, hon." Bati niya, ang boses niya ay medyo paos. Umupo siya at agad kinuha ang kanyang tasa. Sakto ang timpla ng kape gaya ng dati. Ngumiti lang si Tala at umupo sa harap niya. Hinahalo ang sarili niyang tsaa. "May mahalagang meeting ngayon?" Tanong niya. "Palagi namang may mahalagang meeting," sagot ni Anton habang tumatawa. Kumuha siya ng isang pirasong inihaw na tinapay. Bagong proyekto kasama ang isang kliyente mula Singapore. Nakakaubos ng oras. Tumango si Tala bilang pag-unawa. Nitong mga nakaraang buwan, tila mas abala nga si Anton. Madalas siyang umuuwi ng gabi. Minsan ay inuuwi ang kanyang trabaho at nagkukulong sa harap ng laptop hanggang madaling araw. Ang mga weekend na karaniwan nilang ginugugol upang magpahinga ng magkasama ay madalas nang naaabala ng mga tawag sa telepono o mga apurahang email na dapat agad sagutin. Inunawa ito ni Tala. Alam niyang ambisyoso si Anton at palagi niyang sinusuportahan ang karera ng asawa. Ipinagmamalaki niya si Anton. Ngunit sa likod ng lahat ng pag-unawang iyon, isang kakaibang pakiramdam ang nagsimulang gumapang sa kanyang isipan. Isang malamig na pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Minsan, kapag nakakatanggap si Anton ng tawag, lumalayo siya papunta sa balkonahe. Bumubulong ang kanyang boses. Kapag tinatanong ni Tala kung sino iyon, palaging pareho ang sagot. Trabaho lang sa opisina. Ang cellphone na dati ay madalas nakakalat. Kahit saan ay palagi nang nasa abot kamay niya. Nakadapa ang screen nito. Sinubukan itong balewalain ni Tala. Sinabi niya sa kanyang sarili na baka masyado lang siyang nag-iisip. Baka na-stress lang si Anton sa trabaho. Hindi siya dapat maging isang paranoid at selosang asawa. May tiwala siya kay Anton. Tiwala ang pundasyon ng kanilang pagsasama. Ang pangunahing haligi na sumusuporta sa kanilang perpektong mundo. Nang tanghaling iyon, nililigpit ni Tala ang medyo magulong study room ni Anton. Mga tambak na dokumento at nagkalat na papel sa lamesa. Nang akma niyang isasalansan ang ilang folder, hindi sinasadyang natabig ng kanyang siko ang laptop ni Anton na nasa sleep mode. Umilaw ang screen. Nagpapakita ng isang dokumento ng proposal na ginagawa ni Anton. Hindi sinasadya ni Tala na sumilip, ngunit may nahagip ang kanyang mga mata sa ibabang bahagi ng screen. Ilang tab ng browser ang nakabukas pa rin sa likod ng window ng dokumento. Isa rito ay nagpapakita ng logo ng isang email application. Hindi na sana niya dapat pansinin. Dapat ay pinatay na lang niya ang screen at ipinagpatuloy ang kanyang ginagawa. Ngunit ang kakaibang pakiramdam na matagal na niyang pinipigilan ay nag-udyok sa kanya ng buong lakas. Nagsimulang bumilis ng kaunti ang tibok ng kanyang puso. Nang may bahagyang panginginig ng mga kamay, ginamit niya ang cursor at kinlik ang window ng browser na iyon upang ilagay ito sa unahan. Bumungad sa screen ang inbox ng email ni Anton.
Karamihan ay mga email sa trabaho na hindi niya maintindihan. Ibinaba niya ang kanyang tingin. Binabasa ang mga subject ng email, isa-isa ng walang malinaw na dahilan. At pagkatapos ay huminto ang kanyang mga mata sa isang linya. Isang email mula 2 araw na ang nakalipas. Ang nagpadala ay ang Lesiel. Ang subject ay malinaw na nakasulat at kasing talim ng isang patalim na tumusok sa kanyang mga mata. Kumpirmasyon ng reserbasyon. Isang romantikong mesa para sa 2 tao. Napigil ni Tala ang kanyang hininga. Lesiel, isang mamahaling French restaurant sa Makati na matagal na niyang gustong puntahan. Palaging sinasabi ni Anton na masyadong mahal ang lugar na iyon at masyadong formal ang ambience. Bakit ngayon siya gumagawa ng reserbasyon doon? Marahil isa itong sorpresa para sa kanya. Oo. Siguradong sorpresa para sa nalalapit na kaarawan niya sa susunod na buwan. Isang kaunting ginhawa ang dumating sa kanya. Nagpangiti sa kanya ng bahagya. Muntik na niyang isara ang laptop, ngunit pinigilan siya ng kuryosidad. Gusto niyang malaman ang mga detalye ng sorpresa. Sa muling pagbilis ng tibok ng kanyang puso, nilakasan niya ang kanyang loob. Naiklik ang email na iyon. Bumukas ang email. Maikli at direkta ang nilalaman. Dear Mr. Anton, thank you for choosing Lesiel. Kinukumpirma namin ang inyong reservation. Table for 2. Friday, September 19, 7:30 p.m. Special requests. Mesa sa sulok malapit sa bintana na may isang bote ng champagne pagdating. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Tala. Ang 19 ng Setyembre ay bukas makalawa. Ang kaarawan niya ay 3 linggo pa. Hindi ito para sa kanya. Ang realisasyong iyon ay humampas sa kanya parang isang alon ng yelong tubig. Ang mainit na silid ay biglang naging napakalamig. Patuloy siyang nagbasa, kumilos ang kanyang mga mata sa gulat. Naghahanap ng kahit kaunting pag-asa, kaunting lohikal na paliwanag, at natagpuan niya ito sa pinakababang linya. Isang maliit na pangungusap na idinagdag ni Anton nang gumawa siya ng online reservation. Isang pangungusap na sumira sa kanyang mundo sa isang iglap. Reserbasyon sa pangalan ni Anton para kay Camille. Camille, ang pangalang iyon ay tila dayuhan sa kanyang dila, subalit nag-iwan ng mapait na lasa na nakakapaso. Si Camille ay hindi si Tala. Nagpabook si Anton ng romantikong mesa sa pangarap nitong restaurant, kumpleto sa champagne, para sa ibang babae na nagngangalang Camille. Parang hinigop ang hangin palabas sa kanyang mga baga. Napakapit siya sa gilid ng mesa para suportahan ang kanyang katawan upang hindi mabuwal. Isang ugong ang pumuno sa kanyang mga tainga. Ang mga tambak ng dokumento, ang screen ng laptop, ang buong study room ni Anton. Lahat ay naging malabo. Ang perpektong tahanan na tinirhan niya sa loob ng 8 taon, na kanyang pinakinis at inalagaan ng buong puso, ay isa lamang palang manipis na salamin. At ngayon ang salamin na iyon ay basag na. Gumapang ang mga bitak sa lahat ng direksyon, at nadama ni Tala na ang lahat ay malapit ng madurog. Nakatayo siya roon, tila na estatwa sa oras na pakiramdam niya ay panghabang buhay. Ang mainit na kape sa umaga, ang ngiti ni Anton, ang halik sa noo. Lahat ng magagandang alaala na iyon ay tila naging isang malupit na kasinungalingan. Tinitigan niya ang pangalang Camille sa screen. At sa unang pagkakataon sa loob ng 8 taon, naramdaman niyang mag-isa lang talaga siya sa loob ng sarili niyang bahay. Ang sakit ay napakalalim, napakatotoo, kaya halos hindi siya makahinga. Hindi siya umiyak, hindi pa. Ang tanging naramdaman niya ay ang malamig na kahungkagan at matinding kawalan ng pag-asa. Kakatapos lang magunaw ng mundo at hindi man lang niya narinig ang tunog noong mawasak ito. Dahan-dahan niyang isinara ang laptop. Ang tunog nito ay parang isang pagsabog sa katahimikan ng silid. Naglakad siya palabas ng study room na iyon. Iniwan ang matapang na amoy ng pagtataksil sa hangin. Umupo siya sa sofa sa sala. Blangkong nakatingin sa pader sa kanyang harapan. Tumigil na ang maayos na melodiya ng kanilang buhay. Ang natira na lamang ay ang nakakabinging katahimikan. Ang gabing iyon, ang pinakamahabang pag-arte sa buhay ni Tala. Nang umuwi si Anton,
Sinalubong siya ni Tala, nang isang ngiti na pakiramdam ay naninigas sa kanyang mga labi. Ininit niya ang hapunan. Sinamahan siyang kumain at pinakinggan ang mga kuwento ni Anton tungkol sa kung gaano nakakapagod ang araw sa opisina. Bawat salitang lumalabas sa bibig ni Anton ay tunog kasinungalingan. Bawat haplos niya ay parang kuryenteng nakakasakit. Naging isang magaling na aktres si Tala. Tumawa siya nang magbitiw ng biro si Anton. Tumango nang magreklamo si Anton tungkol sa kanyang trabaho at nag-good night bago sila matulog na parang walang nangyari. Ngunit nang patayin ang ilaw sa kwarto at nakahiga siya sa tabi ng lalaking nagtaksil sa kanya, nahulog ang kanyang maskara. Nakahiga siya ng tahimik na nakatalikod kay Anton. Pinipigil ang hininga upang hindi marinig ang kanyang paghikbi. Kumikirot ang sakit sa kanyang dibdib. Isang nakangangang sugat na hindi nakikita. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Ngunit ang tanging nakikita niya ay ang pangalang iyon, Camille. Sino si Camille? Mas maganda ba siya? Mas matalino? Mas bata? Ano ang meron kay Camille na wala siya? Umiikot sa kanyang isipan ang mga katanungang iyon, na parang kawan ng mga galit na bubuyog. Walang tigil siyang pinapahirapan. Naramdaman niya ang nag-aapoy na pagnanasang gisingin si Anton at isigaw ang lahat ng mga katanungang iyon sa kanyang mukha. Ngunit, pinigilan niya ito. Alam niyang ang emosyonal na pagharap ay mauuwi lamang sa pagtatanggi, kasinungalingan, at posibleng isang walang kwentang paghingi ng tawad. Hindi iyon sapat, masyadong malalim ang kanyang sakit para pagalingin ng mga salita. Gusto niya ng higit pa. Gusto niya ng katotohanan, at gusto niya ng hustisya. Hindi dumalaw ang antok ng gabing iyon. Naghintay si Tala hanggang sa marinig niya ang regular at malalim na paghinga ni Anton. Tanda na mahimbing nang natutulog ang kanyang asawa. Sa pinakamabagal na paggalaw na kaya niya, bumangon siya mula sa kama. Naglakad siya papunta sa study room, kung saan naroon ang laptop ni Anton. Kung saan gumuho ang kanyang mundo. Ilang oras na ang nakalipas. Habang mabilis na tumitibok ang puso, binuksan niya ang laptop na iyon. Sa pagkakataong ito, hindi siya nag-atubili. Ang kanyang sakit ay nagbago ng anyo at naging ibang bagay. Isang bagay na mas malamig, mas matalas, isang determinasyon. Binuksan niya ang search history ni Anton, umaasang makakahanap ng mga pahiwatig. Medyo matalino si Anton para burahin iyon. Bumalik siya sa email ng reserbasyon. Camille, isa lamang pangalan. Paano niya mahahanap ang isang tao, gamit lang ang pangalan, sa isang malaking lungsod tulad ng Metro Manila? Sinubukan niyang mag-isip ng lohikal. Nakilala ni Anton ang babaeng ito sa isang lugar. Malamang sa trabaho. Nabanggit ni Anton ang pangalan ng bagong kumpanya ng kliyente. Mula Singapore na ang proyekto ay kasalukuyang hawak niya. Naalala ni Tala ang pangalan ng kumpanya. Sumayaw ang kanyang mga daliri sa keyboard. Binuksan niya ang isang professional networking site at nag-type ng pangalan ng kumpanyang iyon. Pagkatapos ay nag-filter siya ng paghahanap para sa mga empleyado na matatagpuan sa Metro Manila. Lumabas ang listahan ng mga pangalan. Tiningnan niya ang mga ito isa-isa at doon niya ito nakita. Camille Villanueva. Maliit ang kanyang litrato. Propesyonal, na may kumpiyansang ngiti. Mahaba at kulot ang kanyang buhok. Matalas ang kanyang mga mata. Maganda siya. Isang tusok ng selos ang tumama kay Tala, ngunit agad niya itong iwinaksi. Hindi ito ang oras para makaramdam ng panliliit. Kinlik niya ang profile ni Camille. Ang posisyon nito, Marketing Manager. Alinsunod sa proyektong hawak ni Anton. Lahat ay konektado. Sa buong pangalang iyon, naging mas madali ang paghahanap. Lumipat siya sa ibang social media platform na mas personal. Hindi naka-private ang account ni Camille. Isang malaking pagkakamali para sa isang sumisira ng pamilya. Binuksan ni Tala ang profile page ni Camille at isang ganap na kakaibang mundo ang bumungad sa kanya. Isang mundong puno ng mga branded na bag, bakasyon sa ibang bansa, hapunan sa mga mamahaling restaurant, at mga mamahaling damit. Ipinagmamalaki ni Camille ang kanyang buhay. Bawat larawan ay isang pahayag tungkol sa katayuan at karangyaan. Nag-scroll pababa si Tala.
Nilagpasan ang 12-dosenang narcissistic na larawan at mga inspirasyonal na quotes na tila mababaw. Kumirot ang kanyang puso nang makita ang ilang likes mula kay Anton sa ilang pinakabagong post ni Camille. Isang digital na bakas ng kanilang pagtataksil. Patuloy siyang nag-scroll pabalik sa nakaraan, naghahanap ng kahit na ano na magbibigay sa kanya ng buong larawan tungkol sa babaeng ito. Nakita niya ang mga larawan ni Camille, kasama ang kanyang mga kaibigan sa mga social event, na palaging sentro ng atensyon. At pagkatapos ay huminto si Tala. Nakapako ang kanyang mga mata sa isang larawang inupload mga 2 taon na ang nakalipas. Ito ay isang larawan ng kasal. Si Camille, sa isang marangyang puting damit pangkasal, masayang nakangiti sa tabi ng isang lalaking mukhang makisig sa isang itim na suit. Ngumiti ng banayad ang lalaki. Ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Camille ang puno ng paghanga. Maikli ang caption ng larawan. Ang simula ng magpakailanman kasama ang aking soulmate. Mateo. Tumigas ang panga ni Tala. Napatigil ang kanyang hininga. Kasal na si Camille. Ang babaeng ito na magkakaroon ng romantikong hapunan kasama ang kanyang asawa ay isa rin palang asawa. Ang pagtataksil na ito ay may maraming patong, mas marumi at mas komplikado kaysa sa inakala niya. Hindi lang basta nagtaksil si Anton. Nakipagrelasyon siya sa asawa ng may asawa. Agad na naglaho ang lahat ng pakiramdam ng lungkot at pagiging mababa na naramdaman ni Tala. Napalitan ng isang alon ng nag-aapoy na galit. Hindi na lang ito tungkol sa kanyang basag na puso. Ito ay tungkol sa isang nakakadiring kasinungalingan. Ito ay tungkol sa 2 makasariling tao na sumisira sa 2 kasal para sa kanilang panandaliang kasiyahan. At ang lalaking iyon, si Mateo, ang asawa niya. Alam ba niya, kasing bulag ba siya ni Tala, sa buong panahong ito? Tinitigan niya ang larawan ni Mateo. Nakita ang sinseridad sa kanyang mga mata, at nakaramdam ng isang kakaibang simpatiya para sa estrangherong ito. Pareho silang biktima sa maruming larong ito. Isang ideya ang nagsimulang mabuo sa isipan ni Tala, isang ideya na ligaw, matapang, at medyo baliw. Anong silbi na kumprontahin mag-isa si Anton? Itatanggi ni Anton, babaluktutin ang katotohanan, at palalabasin siyang parang isang histerikal na babae. Anong silbi na sugurin si Camille? Ang ganoong babae ay malamang na walang hiya. Magsasabuatan sila para gawing kontrabida si Tala. Hindi iyon ang tamang paraan. Dapat ibunyag ang kanilang mga kasinungalingan, ngunit hindi sa likod ng saradong pinto. Dapat ibunyag ang kanilang kasinungalingan sa mismong entablado na ginawa nila, ang entablado ng kanilang romantikong hapunan. At hindi sila dapat magkaroon ng iisang manonood lamang. Dapat silang magkaroon ng 2, si Tala at si Mateo. Mabilis na nabuo ang plano sa kanyang isipan. Bawat detalye ay parang perpekto. Hindi na ito tungkol sa bulag na paghihiganti. Ito ay tungkol sa eleganteng hustisya. Ito ay tungkol sa pagkuha pabalik ng kontrol sa salaysay ng kanyang buhay. Hindi siya magiging isang biktima na umiiyak sa sulok. Siya ang magiging direktor ng huling yugto ng dramang ito. Taglay ang nag-aapoy na determinasyon. Bumalik si Tala sa search engine. Ngayon ang target niya ay hindi na si Camille. Tainip niya ang pangalang Mateo. Idinagdag ang apelyido ni Camille. Naghahanap siya ng impormasyon tungkol sa lalaking iyon, sa kanyang trabaho, kumpanya, anumang makatutulong sa kanya, na makahanap ng paraan para makontak siya. Matapos ang halos 1 oras ng nakaka-tense na paghahanap, nahanap niya ito. Isang lumang business article na bumanggit sa pangalan ni Mateo. Bilang isa sa mga co-founder ng isang tech startup, naroon ang email address ng kanyang opisina. Tinitigan ni Tala ang email address na iyon ng matagal. Nakalutang ang kanyang daliri sa ibabaw ng keyboard. Ito ang punto kung saan wala ng atrasan. Kung ipapadala niya ang email na ito, kung makokontak niya si Mateo, magsisindi siya ng apoy na tutupok sa parehong kasal nila. Ngunit ang kasal ni Tala ay abo na. Ang ginagawa niya ngayon ay tinitiyak na ang mga nanunog ay hindi makakasayaw ng masaya sa ibabaw ng mga guho. Huminga siya ng malalim, binabaliwala ang huling pagdududa na natitira. Hindi siya magpapadala ng email. Masyadong impersonal iyon at madaling balewalain. Kailangan niya ng mas direkta.
Nahanap niya ang numero ng telepono ng opisina ng kumpanya ni Mateo. Tatawag siya bukas ng umaga. Kakausapin niya ng direkta ang lalaking iyon. Aayain niya itong maging alyansa sa isang pagtatanghal na hinding-hindi nila makakalimutan. Isang pagtatanghal sa Lecial Restaurant sa Biyernes ng gabi. Kinaumagahan, nakaupo si Tala sa loob ng kanyang nakaparadang sasakyan sa kabilang kalsada mula sa sarili niyang opisina. Hindi siya pumasok sa trabaho ngayon. Tinawagan niya ang kanyang boss. Sinabing masama ang kanyang pakiramdam. Isang kasinungalingan na pakiramdam ay ang pinakatapat na katotohanang nasabi niya. Talagang hindi siya okay. Ang kanyang katawan ay parang durog hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa bigat ng pagtataksil na pasan niya ng mag-isa sa katahimikan. Sa kanyang kamay, mabigat at malamig ang kanyang cellphone. Nakadisplay na sa screen ang numero ng telepono ng opisina ni Mateo. Tinitigan niya ang hilera ng mga numero sa loob ng buong 10 minuto. Ang pag-aalinlangan ay nakikipaglaban sa determinasyon sa loob niya. Paano kung hindi maniwala si Mateo? Paano kung isipin niyang baliw si Tala at ibaba ang telepono? Paano kung sabihin pa niya kay Camille at ang buong planong ito ay mawasak bago pa man magsimula? Malaki ang panganib. Ngunit ang ibang pagpipilian ay mas malala. Harapin ang lahat ng mag-isa. Hayaan silang ipagpatuloy ang kanilang relasyon na parang walang nangyari. Hindi niya hahayaan iyon. Nalampasan na niya ang punto kung saan mas malaki ang takot kaysa sa kanyang pagnanais ng hustisya. Huminga siya ng malalim. Dahan-dahang inilabas. Saka pinindot ang call button. Tumunog ang linya minsan. 2 beses. Parang panghabambuhay. Hello! Magandang umaga, Tech Innova PH. Bati ng isang boses ng babae sa kabilang linya. Propesyonal at palakaibigan. Napakabilis ng tibok ng puso ni Tala, kaya naririnig niya ito sa kanyang tainga. Magandang umaga. Pwede ko bang makausap si Sir Mateo? Ang sarili niyang boses ay tila bago, mas mababa, at mas matatag kaysa sa inaasahan niya. Pasensya na. Sino po sila? At saan po galing? Nakapaghanda na si Tala ng sagot dito. Ang pangalan ko ay Tala. Isa itong napaka-importanting personal na usapin. Nagkaroon ng maikling pag-pause, nai-imagine ni Tala ang pag-aalinlangan ng receptionist. Sige po. Paki-hold sandali. Susubukan ko pong i-connect. Isang malambot na hold music ang nagsimulang tumugtog. Isang generic na melody na tila nanunukso sa gitna ng tensyon na nararamdaman niya. Bawat segundo ay parang 1 minuto. Mahigpit niyang hinawakan ang manibela ng sasakyan na namumuti ang kanyang mga buko ng daliri. Sa wakas, huminto ang musika at isang malalim at abalang boses ng lalaki ang sumagot. Hello? Mateo speaking. Siya na iyon. Ang boses ng asawa ng babaeng kinakasama ng asawa niya. Hello, Sir Mateo. Ako si Tala. Nagsimula siya. Pinipilit na panatilihing kalmado at kontrolado ang kanyang boses. Pasensya na sa abala. Alam kong pakinggan itong napakakakaiba pero pakiramdam ko kailangan kitang kontakin. Yes. Halatang naiinip ang boses ni Mateo. Malinaw na nasa kalagitnaan siya ng trabaho. Ipinikit ni Tala ang kanyang mga mata at sinabi, Tingin ko ang asawa ko ay may relasyon sa asawa mo. Naghari ang katahimikan. Isang buong katahimikan. Kaya inisip ni Tala na naputol ang tawag niya. Naririnig niya ang paghinto ng tunog ng pag-type sa keyboard. Pagkatapos ay bumalik ang boses ni Mateo. Ngayon ang tono nito ay nagbago ng husto. Mas matalas. Mas malamig. At puno ng pag-iingat. Pasensya na. Sino nga ulit ito? Baka wrong number ka. Ang pangalan ko ay Tala. Ang asawa ko ay si Anton. Hindi ako wrong number. Giit ni Tala. Bahagyang nanginginig ang boses niya. Nakahanap ako ng ebidensya na ang asawa ko ay nag-book ng romantikong hapunan para sa asawa mong si Camille. Hindi ito nakakatawa. Putol ni Mateo. Galit ang boses niya. Sino ka man? Tumigil ka na sa pagtawag dito. O kung hindi Lecial Restaurant. Mabilis na singit ni Tala. Matigas ang tono niya.
Kailangan niyang ibigay ang detalye ngayon din. Ngayong Biyernes, Setyembre 19 na, ng 7:30 ng gabi, nagpareserba siya ng mesa sa sulok malapit sa bintana. Kumpleto sa isang bote ng champagne. Muling nanahimik. Sa pagkakataong ito, iba ang pakiramdam ng katahimikang iyon. Hindi na ito katahimikan dahil sa di paniniwala, kundi katahimikan dahil isang mapait na katotohanan ang nagsimulang bumaon. Naghintay si Tala, pigil ang hininga. Narinig niya ang mabagal na paghinga ni Mateo sa kabilang linya. Sa wakas, matapos ang tila nagpapahirap na katahimikan, halos hindi marinig ang boses niya. Paos dahil sa pinipigil na emosyon. Paano mo nalaman ang lahat ng ito? Nakita ko ang confirmation email. Mahinang sagot ni Tala. Ipadala mo sa akin. Utos ni Mateo. Blanko at walang emosyon ang kanyang boses. Agad na kumuha si Tala ng screenshot ng email na nakasave na sa kanyang phone at ipinadala ito sa numero ng opisina na nakalagay sa website. Pagkaraan ng ilang segundo, narinig niya si Mateo na bumulong ng mahina. Alam niyang nakita na ng lalaki ang ebidensya. Nakita ang pangalan ng kanyang asawa na nakasulat sa romantikong reserbasyon ng ibang lalaki. Saan tayo pwedeng magkita? Tanong ni Mateo. Ang boses niya ngayon ay tila mabigat na. Parang bawat salitang lumalabas ay nangangailangan ng labis na lakas. Wala ng galit. Ang naiwan na lamang ay pagkatalo. 1 oras mula ngayon sa lobby ng Hotel Grandica. Hihintayin kita sa coffee shop, mungkahi ni Tala. Pinili niya ang isang neutral at mataong lugar. Isang lugar kung saan maaari silang mag-usap nang hindi kumukuha ng atensyon. Pupunta ako dyan. Natapos ang tawag. Ibinaba ni Tala ang kanyang cellphone sa passenger seat. Matinding nanginginig ang kanyang katawan. Tapos na ang pinakamahirap na bahagi. Hindi na siya nag-iisa sa laban na ito. Makalipas ang 1 oras, nakaupo si Tala sa isang mesang nasa sulok sa tahimik na coffee shop. Umorder siya ng mainit na tsaa para lang may mahawakan ang kanyang nanginginig na mga kamay. Patuloy na tinitingnan ng kanyang mga mata ang pintuan. Saktong sa oras, isang lalaki na kapareho ng litrato na nakita niya sa internet ang pumasok, si Mateo. Sa personal, mukha siyang mas matangkad at mas pagod. Mamahalin ang kanyang suit, ngunit tila nakabagsak ang kanyang mga balikat. May maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata, senyales ng kakulangan sa tulog o matagal na stress. Inilibot niya ang kanyang paningin at nagtama ang mga mata nila ni Tala. May panandali ang pagkakilala sa kanyang mga mata. Naglakad siya patungo sa mesa ni Tala at umupo sa harapan niya nang hindi nagsasalita ng kahit isang salita. Lumapit ang isang waiter at umorder lang si Mateo ng mineral water. Pagkaalis ng waiter, tinitigan niya si Tala. Kaya, totoo nga ito. Sabi niya na mas para bang pahayag kaysa patanong. Tumango si Tala. Sana rin ay hindi ito totoo. Sumandal si Mateo sa upuan, huminga ng malalim. Mukha siyang isang tao na kakatapos lang tumakbo sa isang marathon. Gaano na kaya katagal ito sa tingin mo? Tanong niya. Blankong nakatingin ang kanyang mga mata sa teacup ni Tala. Hindi ko alam. Tapat na sagot ni Tala. Kahapon ko lang nalaman. At ang pinakamasamang bahagi ay hindi ako sigurado kung gusto kong malaman ang sagot. Dahan-dahang tumango si Mateo. Na tila perpektong nauunawaan ang pakiramdam na iyon. Ngayon, naiintindihan ko na ang lahat. Bulong niya sa sarili. Lahat ng mga overtime na meeting na iyon, ang mga biglaang business trip tuwing weekend, kung paano niya itinatago ang phone niya. Akala ko, napapraning lang ako. Ako rin. Bulong ni Tala. Pareho nilang ibinahagi ang masakit na sandali ng pag-unawa. 2 estranghero na pinag-isa ng parehong pagtataksil. Inayos ni Mateo ang kanyang pag-upo. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa pagiging malungkot patungo sa pagiging matigas. Ano ang gusto mo mula sa akin, Tala? Tinawagan mo ako. Siguradong may plano ka. Tinitigan ni Tala ng diretso ang mga mata ni Mateo. Hindi ko gustong awayin sila sa telepono.
Hindi ko gustong gumawa ng drama sa harap ng bahay nila. Masyado iyong madali para sa kanila. Itatanggi nila iyon. Babaluktutin nila ang kwento. At magmumukha tayong baliw. Huminto siya sandali. Iniipon ang kanyang lakas ng loob. Pinlano nila ang perpektong gabi. Isang romantikong gabi na ninakaw mula sa atin. Tingin ko, patas lang na dumalo tayo sa kanilang perpektong gabi. Tumaas ang kilay ni Mateo. Interesado. Ituloy mo. Nagpareserba na ako ng mesa, sabi ni Tala, sa Leciel Restaurant. Biyernes ng gabi. Mesa para sa 2. Eksakto sa tabi ng mesang nabook ng asawa ko, para sa asawa mo. Ang dating madilim na mukha ni Mateo ngayon, ay unti-unting nagbago, isang manipis na ngiti na malamig. At walang humor, ang nagsimulang mabuo sa kanyang mga labi. Naintindihan niya ang direksyon ng usapang ito. Naunawaan niya ang malupit na katalinuhan ng planong ito. Hindi tayo sisigaw. Hindi tayo gagawa ng iskandalo. Patuloy ni Tala. Matatag ang boses niya. Darating tayo sa pinakamagandang bihis natin. Uupo tayo. O-order ng pinakamahal na pagkain doon at i-enjoy ang ating gabi. Hahayaan natin na ang ating presensya ang maging parusa para sa kanila. Sisirain natin ang kanilang pantasya sa pamamagitan lamang ng pag-upo ng tahimik at hayaan silang mabulunan sa sarili nilang kasinungalingan sa publiko. Matagal na nanahimik si Mateo. Ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Tala na may ekspresyong mahirap basahin. Pinag-iisipan niya ang plano. Tinitimbang ito sa kanyang isipan. Pinigil ni Tala ang paghinga. Naghihintay ng kanyang desisyon. Deserve nila iyon, sabi ni Mateo. Sa wakas, ang boses niya ay mababa at puno ng kombiksyon. Deserve nilang maramdaman ang bawat segundo ng paghihirap at kahihiyang iyon. Inabot niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Sige, sasali ako. Nakipagkamay si Tala sa kanya. Ang kanilang pag-asa ng kamay ay naging matatag at malakas. Hindi ito isang pakikipagkamay ng pagkakaibigan, kundi isang selyo ng kasunduan. Isang alyansa na isinilang mula sa sakit at uhaw sa hustisya. Sa unang pagkakataon, mula nang makita ang email na iyon, hindi naramdaman ni Tala na durog siya. Nakaramdam siya ng lakas. Haharapin nila ang bagyong ito nang magkasama at titiyakin nilang ang mga taong nanakit sa kanila ay hinding-hindi makakalimutan ang gabi ng Biyernes sa Leciel Restaurant. Mabagal na dumating ang Biyernes. Bawat oras ay tila gumagapang. Para kay Tala, ang araw na iyon ay isang mahabang pagpos na puno ng tensyon. Bago itaas ang kurtina ng entablado, ginugol niya ang umaga sa paggawa ng mga karaniwang bagay, paglilinis ng bahay, pagdidilig ng mga halaman, isang pagtatangka na pakalmahin ang bagyong nagngangalit sa loob niya. Pumasok sa trabaho si Anton tulad ng dati. Binigyan siya ng mabilis na halik sa pisngi, na naging malamig sa balat ni Tala. Sinabi niyang uuwang huli, dahil may hapunan kasama ang isang mahalagang kliyente. Napakadulas na lumabas ang kasinungalingan sa kanyang bibig na nagpaikot sa sikmura ni Tala. Pagsapit ng hapon, sinimulan ni Tala ang kanyang paghahanda. Hindi lang ito simpleng pag-aayos para sa hapunan, isa itong ritual ng digmaan. Tumayo siya sa harap ng kanyang cabinet, nilagpasan ng matitingkad na kulay ng damit na karaniwan niyang sinusuot. Naghahanap ng kakaiba ang kanyang mga mata, isang bagay na nagpapakita ng lakas, hindi kalungkutan. Nahulog ang kanyang pagpipilian sa isang simpleng ngunit eleganteng itim na damit. Ang tabas nito ay sakto sa katawan, abot tuhod na may matapang na neckline. Ang damit ay hindi sumisigaw upang humingi ng atensyon, ngunit humihingi ito ng respeto. Ito ang kanyang baluti. Umupo siya sa harap ng vanity mirror. Karaniwan ay manipis at natural lang ang kanyang makeup. Ngayong gabi ay ginawa niya ito nang may katumpakan ng isang artista, perpektong foundation para takpan ang kanyang maputlang mukha. Kaunting blush on sa pisngi. Upang magbigay ng buhay, binalangkas niya ang kanyang mga mata gamit ang matalim na itim na eyeliner para mas maging matindi ang kanyang titig. At bilang panghuling dampi, madilim na pulang lipstick, hindi masayang pula,
kundi malalim at mapanganib na pula. Nang titigan niya ang kanyang refleksyon sa salamin, halos hindi niya makilala ang babaeng nakatingin sa kanya pabalik. Ang babaeng iyon ay hindi na si Tala. Ang malambing na asawa. Nang talas ang laba. Ang babaeng iyon ay isang reyna na handang bawiin ang kanyang kaharian. Pasado 6:30, isang mensahe ang pumasok sa kanyang phone mula kay Mateo. Maikli ang nilalaman. Nasa labas na ako. Huminga ng malalim si Tala, kinuha ang kanyang handbag at naglakad palabas ng bahay na parang banyaga na sa kanya. Hinintay siya ni Mateo sa loob ng isang makintab at itim na sedan. Siya rin ay nagbago ng anyo. Nakasuot siya ng dark gray na suit na perpekto ang tabas. Malinis na puting polo, nang walang kurbata. Ang kanyang hitsura ay matalas at nakaka-intimidate. Nang pumasok si Tala sa kotse, tinitigan siya ni Mateo sandali. "You look." Huminto siya naghahanap ng tamang salita. "Ready." Tipid na ngumiti si Tala. "Ikaw rin." Ang paglalakbay patungo sa Lesiel ay lumipas sa isang komportableng katahimikan. Wala nang kailangang pag-usapan pa. Handa na ang plano. Ang kailangan na lang nilang gawin ngayon ay isagawa ito. Hindi sila dalawang taong broken-hearted na lumabas para maghapunan. Sila ay dalawang tagapagpatupad na papunta sa lugar ng kanilang tungkulin. Ang Lesiel Restaurant ay matatagpuan sa itaas na palapag ng isang skyscraper. Nag-aalok ng magandang tanawin ng kumikinang na syudad ng Makati sa gabi. Ang lugar ay eksakto sa inisip ni Tala. Marangya, intimate, na may malambot na ilaw mula sa mga kandila sa bawat mesa. Ang banayad na musika ng jazz ay umaalingaw-ngaw sa hangin. Ito ang perpektong lugar para sa isang romantikong gabi, isang malupit na kabalintunaan. Dumating sila ng 10 minuto ng mas maaga. Ang waiter sa main door ay binati sila ng mainit. "Good evening. Do you have a reservation under what name?" "Mateo." Maikling sagot niya. Habang sinusuri ng waiter ang listahan, sumulyap si Tala sa loob. Medyo matao na ang restaurant. Ngunit ang mesa sa sulok, malapit sa bintana ay walang tao pa rin. Ang kanilang mesa at ang mesa para kina Anton at Camille, blanko pa ang entablado. Inakay sila sa isang maliit na mesa, malapit sa bar para maghintay. Umorder si Mateo ng isang basong whiskey. Tubig lang ang in-order ni Tala. Kailangan niyang panatilihing malinaw ang kanyang isip ngayong gabi. Mula sa kanilang inuupuan, malinaw niyang nakikita ang entrance at ang mesa sa sulok. Sakto 7:30 nang dumating sila. Sina Anton at Camille. Makisig tingnan si Anton sa kanyang pinakamagandang mamahaling polo. Mukha siyang relax at masaya. Hawak niya ang kamay ni Camille habang naglalakad sila papasok. Napakaganda rin ni Camille. Nakasuot siya ng cream-colored na damit na nakayakap sa kanyang katawan. Inayos ng maganda ang kanyang buhok at malutong ang kanyang tawa nang bumulong ng kung ano si Anton sa kanyang tainga. Mukha silang mag-asawang lasing sa pag-ibig, talagang lunod na lunod sa sarili nilang mundo. Parang pinipiga ang sikmura ni Tala, ang makita ang kanyang asawa kasama ang ibang babae. Nakangiti sa paraang para lang sa kanya noon, ay isang masakit na tanawin. Sinulyapan niya si Mateo. Tumigas ang panga ng lalaki. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kanyang asawa na lumalandi sa ibang lalaki. Namuti ang mga buko ng kanyang mga daliri habang mahigpit niyang hinahawakan ang kanyang baso ng whiskey. Sa isang saglit, nag-alala si Tala na baka mawalan ng kontrol si Mateo at biglang sugurin ang mga ito. Ngunit pagkatapos ay huminga ng malalim si Mateo. Ipinikit sandali ang kanyang mga mata at nang imulat niya itong muli, ang kanyang ekspresyon ay kalmado at malamig na muli. Lumingon siya kay Tala at binigyan ito ng isang maliit na pagtango. Dumating na ang oras. Inakay sina Anton at Camille sa kanilang mesa sa sulok, ang pinakamagandang mesa sa restaurant na iyon. Isang waiter ang lumapit at agad ibinuhos ang kanilang champagne sa kanilang mga baso, eksakto sa nakasulat sa reserbasyon sa email. Itinaas nila ang baso para mag-toast. Nagkatitigan ang kanilang mga mata, nang puno ng kahulugan, talagang nasa tuktok sila ng kanilang pantasyang mundo. At doon na tumayo si Mateo.
Nagbigay siya ng senyas kay Tala. Tumayo si Tala, inayos ang kanyang damit, at naglakad sa tabi ni Mateo kasunod ng ibang waiter. Ang paglalakad sa buong kwarto ng restaurant ay pakiramdam na parang naglalakad ng slow motion. Bawat hakbang ay mabigat at puno ng kahulugan. Pinanatili ni Tala na nakataas ang kanyang baba. Ang mga mata niya ay nakatingin ng diretso. Nararamdaman niya ang mga tingin ng ibang mga customer, ngunit hindi niya ito pinansin. Iisa lang ang focus niya. Naririnig niya ang palapit na tawanan. Naamoy niya ang mamahaling pabango ng babaeng iyon. Huminto ang waiter sa isang mesa. Ang mesa na eksaktong nasa tabi ng mesa ni na Anton at Camille. Kulang pa sa 1 metro ang pagitan. "Have a seat, sir, ma'am," sabi ng waiter habang hinihila ang upuan para kay Tala. Umupo si Tala nang may pagka-elegante. Tuwid ang likod. Umupo si Mateo sa tapat niya. Sa unang ilang segundo, walang nangyari. Masyado pang abala sina Anton at Camille sa sarili nilang mundo para mapansin ang kanilang presensya. Saka narinig ni Tala ang mahinang tunog. Tunog ng tinidor na nahulog sa plato. Hindi na niya kailangang tumingin para malaman kung ano ang nangyari. Biglang huminto ang usapan sa kabilang mesa. Ang matensyon at awkward na katahimikan ay biglang bumalot sa sulok ng restaurant na iyon. Sa sobrang bagal at kontroladong paggalaw, lumingon si Tala. Diretsyong nagtama ang mga mata niya sa mga mata ni Anton. Ang ekspresyon ng mukha ng kanyang asawa ay isang bagay na tatandaan ni Tala habang buhay. Una, may kalituhan. Sinusubukan ng kanyang utak na iproseso ang imposibleng tanawin. Nakaupo ang kanyang asawa sa kabilang mesa. Pagkatapos ang kalituhan ay naging purong pagkabigla. Bahagyang nakabuka ang kanyang bibig. Nanlaki ang kanyang mga mata. At tila naubos ang lahat ng kulay mula sa kanyang mukha. Mukha siyang nakakita ng multo. Pagkatapos ay lumipat ang tingin ni Anton sa lalaking nakaupo sa harap ni Tala. Kay Mateo. Marahil ay hindi kilala ni Anton ang kanyang mukha. Ngunit tiyak na sinasabi sa kanya ng kanyang instinct na may malaking mali. Ibinaling ni Tala ang kanyang tingin kay Camille. Ang maliwanag na ngiti sa mukha ng babae ay nanigas, naging isang kakaiba at nakakatakot na ngisi. Mabilis na lumipat ang kanyang paningin mula kay Tala patungo kay Mateo at pabalik. Isang matinding pagkataranta ang nagsimulang makita sa kanyang mga mata. Nang mapagtanto niya kung sino ang lalaking nakaupo kasama si Tala, ang asawa niya, nabasag ang kanilang pantasyang mundo, pumutok ang maganda nilang bula. Welcome sa totoong mundo. Huminga ng malalim si Tala. Hindi siya ngumiti. Wala siyang sinabi. Tinitigan lang niya sila ng kalmado at malamig na titig. Sa kabilang dako ng mesa, ginawa rin ni Mateo ang parehong bagay. Ang kurtina ay itinaas na. Magsisimula na ang palabas. Ang katahimikan na nalikha sa sulok ng Le Ciel restaurant na iyon ay napakabigat. Tila may sarili itong bigat. Ang tunog ng tinidor at kutsilyo mula sa ibang mga mesa. Ang banayad na musika ng jazz. Ang mahinang tawanan ng mga bisita. Ang lahat ay parang galing sa ibang mundo. Dito, sa pagitan ng dalawang mesang ito, ang oras ay tila huminto. Mabigat ang hangin, puno ng mga hindi nabigkas na salita at hubad na katotohanan. Hindi inalis ni Tala ang paningin kay Anton. Pinagmasdan niya ang bagyo ng emosyon na dumaan sa mukha ng kanyang asawa. Gulat. Di paniniwala. Takot na napakalinaw. At panghuli, pagkislap ng walang magawang galit. Ibinuka ni Anton ang kanyang bibig. Sasabihin sana ang isang bagay. Ngunit walang lumabas na boses. Para siyang isda sa katihan. Humahangos humihingi ng hangin sa gitna ng kawalan. Sa tabi niya, mas malala ang hitsura ni Camille. Ang maskara ng kagandahan at kumpiyansa ay nabasag. Ipinapakita ang pangit na pagkataranta sa ilalim nito. Ang kanyang mga mata ay ligaw na kumikilos sa pagitan ni na Mateo at Tala. Na tila naghahanap ng labasan na hindi umiiral. Mahigpit na hinawakan ng kanyang magagandang kamay. Ang serbilyeta sa kanyang kandungan. Hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko. Ang kanilang mamahaling champagne ay nakatayong hindi nagalaw sa mesa. Ang mga bula ay pumutok
Nang walang nagdiriwang, lumapit ang isang waiter sa mesa ni Natala at Mateo, dala ang dalawang makapal na menu. Ang presensya ng waiter ay bumasag sa nagpapahirap na katahimikan. Magandang gabi. Gusto niyo po bang umorder ng inumin muna? Tanong niya nang hindi namamalayan ang matinding drama na nagaganap. Kinuha ni Mateo ang kontrol taglay, ang nakakatakot na pagkamahinahon. Hindi man lang siya sumulyap kina Anton o Camille. Binuksan niya ang menu, mabilis na iniskan ng kanyang mga mata ang nilalaman nito. Yes, we'll order a bottle of red wine. Cabernet Sauvignon 2015. Sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado at may autoridad. At 2 bote ng mineral water. Tumango ang waiter at umalis. Ang normal na pagkilos na iyon, ang pag-order ng inumin, na para bang isa lamang itong ordinaryong hapunan, ay parang isang malakas na sampal, kina Anton at Camille. Ang pagkilos na iyon ay nagpadala ng malinaw na mensahe. Hindi kayo mahalaga. Ang presensya ninyo ay hindi makakasira sa gabi namin. Sa wakas, pinutol ni Tala ang eye contact kay Anton. Mula sa gilid ng kanyang mga mata, nakita niyang sa wakas ay nahanap ni Anton ang kanyang boses. Tala, bulong niya. Ang boses niya ay paos at desperado. Anong ginagawa mo rito? Hindi agad sumagot si Tala. Tinapos niyang basahin ang paglalarawan ng isang appetizer, bago dahan-dahang inilingon ang kanyang ulo. Nagbigay siya ng manipis na ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Maghapunan, syempre, sagot niya sa magaang na boses. Isa itong restaurant, Anton, kung saan naghahapunan ang mga tao. Lumingon siya pagkatapos kay Mateo. Tingin ko, gusto ko ng mushroom soup. Paano ka? Sounds good. Sagot ni Mateo. Ginagampanan ng perpekto ang kanyang papel. Ang pagtanggi ni Tala na makisali sa isang direktang komprontasyon ay lalong nagpakabaliw kay Anton. Sinulyapan niya si Camille na nakatingin sa kanya nang may mapagkaawang tingin, pinipilit siyang gumawa ng hakbang. Kailangan nating mag-usap, sutsot ni Anton. Ang kanyang tono ay mas mapilit ngayon, pero hindi rito. Doon nagsalita si Mateo sa unang pagkakataon sa kanila. Lumingon siya kay Camille. Ang kanyang titig ay singlamig ng yelo. Bakit hindi dito, Camille? Tanong niya. Mababa ngunit nakamamatay ang kanyang boses. Hindi ba't isa itong maganda, romantiko, at perpektong lugar para sa isang usapan mula sa puso? Nagulat si Camille, na para bang sinampal. Hindi siya nangahas na tumingin sa mga mata ng kanyang asawa. Yumuko lang siya. Nakatingin sa walang laman na plato sa kanyang harapan. Bumalik ang waiter dala ang isang bote ng red wine. Ginawa niya ang ritual na pagbubukas ng bote at ibinuhos ito sa baso ni Mateo upang tikman. Tumango si Mateo. Bilang pagsang-ayon at pinuno ng waiter ang parehong baso nila bago umalis. Itinaas ni Mateo ang kanyang baso kay Tala. Para sa isang bagong simula, sabi niya, sapat ang lakas ng boses para marinig ng kabilang mesa. Itinaas ni Tala ang kanyang baso, para sa katotohanan ganti niya. At pinagklink nila ang kanilang mga baso. Ang tunog ng nag-uumpugang kristal ay umalingamgaw sa matensyong katahimikan. Humigop sila ng kanilang wine ng tahimik. Ang bawat kilos nila ay tila sinadya. Bawat tingin nila ay puno ng kahulugan. Sila ay mga mandaragit na nakikipaglaro sa kanilang mga biktima. Sumubok muli si Anton. Sa pagkakataong ito ang boses niya ay puno ng pinipigilang galit. Ito ay isang bitag. Pareho ninyong pinlano ito. Lumingon si Tala sa kanya. Blanko ang kanyang ekspresyon. Anong pinlano namin, Anton? Ang pag-order ng mesa sa parehong restaurant na gaya mo ay isang nakakatawang pagkakataon lang. Sabi niya. Ang salitang pagkakataon ay binigkas niya nang may matinding diin. Ang pinlano rito ay isang romantikong hapunan na may champagne. Pero iyon ay plano mo, hindi plano ko. Ang bawat salita ni Tala ay isang tumpak na saksak. Ginamit niya ang mga detalyeng alam niya para ipakita kay Anton na alam niya ang lahat. Dumating ang kanilang mga appetizer. Mushroom soup kay Tala at salad para kay Mateo. Nagsimula silang kumain ng dahan-dahan,
Ninanamnam ang bawat subo sa kabilang mesa. Hindi man lang nagalaw ang appetizer ni na Anton at Camille. Nawala ang kanilang gana sa pagkain. Napalitan ng takot at kahihiyan. Nakulong sila. Kung aalis sila ngayon, mangangahulugan itong inaamin nila ang kanilang pagkakamali sa harap ng buong restaurant. Ngunit ang manatili doon ay isang hindi matiis na pagpapahirap. Hindi ako makapaniwalang gagawin mo ito sa akin, Tala, sabi ni Anton. Sinusubukang baligtarin ang sitwasyon. Sinusubukang maging biktima. Dahan-dahang ibinaba ni Tala ang kanyang kutsara. Tinitigan niya si Anton at sa unang pagkakataon ng gabing iyon, hinayaan niyang makita ang bahagyang galit. Hindi ka makapaniwalang ginawa ko ito sa iyo? Ulit niya. Ang boses ay mababa at nanginginig. Ikaw na nagsinungaling sa akin sa loob ng maraming buwan. Na nagdala sa kinakasama mo. Sa pangarap kong restaurant, may lakas ka ng loob na sabihin iyan sa akin? Huminto siya para huminga. Ang tanging ginawa ko lang ngayong gabi ay maghapunan. Kung ang pagpunta ko rito ay nagpapahirap sa iyo, baka dapat mong tanungin ang sarili mo. Bakit? Matapos iyon. Nanahimik si Anton. Wala na siyang masabi pa. Inalisan na siya ni Tala ng lahat ng kanyang armas. Kinuha naman ni Mateo ang kanyang pagkakataon. Tinitigan niya si Camille na nakayuko pa rin. Itaas mo ang ulo mo, Camille! Utos niya. Ang boses niya ay hindi malakas ngunit puno ng awtoridad. Nang may pag-aatubili, ay itinaas ni Camille ang kanyang ulo. Mapula at naluluha ang kanyang mga mata. Gusto kong i-enjoy mo ang gabi mo. Pagpapatuloy ni Mateo na may malupit na sarkastikong tono. Umorder ka ng kahit anong gusto mo. Isipin mo na lang na ito ay isang farewell gift mula sa akin. Ako na ang magbabayad ng bill mamaya. Isipin mo na lang na kompensasyon ito para sa 8 taon mong pagsisinungaling. Tuluyan ng tumulo ang mga luha sa mga mata ni Camille. Dumaloy sa kanyang mga pisngi at sumira sa kanyang mamahaling makeup. Dumating na ang kanilang main course. Ang Wagyu steak na in-order ni Mateo ay mukhang masarap at magandang inihain sa isang mainit na plato. Kumain sina Tala at Mateo ng tahimik. Paminsan-minsan ay nagpapalitan ng mga komento kung gaano kasarap ang kanilang pagkain. Lumikha sila ng sarili nilang bula ng normalidad. Habang sa tabi nila, gumuho ang mundo ni na Anton at Camille. Ang kanilang pagdurusa ay isang tahimik na panoorin. Hindi sila nag-uusap. Hindi sila kumakain. Nakaupo lang sila doon, na parang naninigas, sa kahihiyan. Habang sina Tala at Mateo ay nag-enjoy sa kanilang pinakamasarap na hapunan. Bawat maliit na tawa ni Tala, bawat ngiti ni Mateo ay tila latigo para sa kanila. Ang kanilang romantikong pantasya ay naging isang pampublikong paglilitis, at sila ang mga nasasakdal na hindi makadepensa sa kanilang sarili. Sa wakas matapos kainin ang kanilang main course, sumenyas si Mateo sa waiter upang hingin ang bill. Sinadya nilang hindi umorder ng dessert. Nakakuha na sila ng higit pa sa sapat na kasiyahan ngayong gabi. Habang nagbabayad si Mateo, gamit ang kanyang credit card, tumayo si Tala. Inayos niya ang kanyang damit at tinitigan si Anton sa huling pagkakataon. Wala nang galit sa kanyang mga mata. Ang naiwan na lang ay kahungkagan. Kokontakin ka ng abogado ko bukas ng umaga, Anton. Sabi niya na may blanko at pinal na boses. Tumayo rin si Mateo. Naglakad siya palampas sa mesa ni Camille. Huminto sandali sa tabi ng kanyang upuan. Yumuko siya at bumulong ng sapat na hina para si Camille lang ang makarinig. Ngunit sapat ang lapit para may mahawakan na mga salita si Tala. Huwag ka nang umuwi! Napak ko na lahat ng gamit mo sa trash bags at inilagay sa labas ng gate. Yung susi ng kondo, kotse, at mga supplementary credit cards mo, cut off na lahat. Good luck sa bago mong buhay. Pagkatapos, nang hindi lumilingon sa likod, naglakad sina Tala at Mateo palabas ng restaurant. Naglakad sila na nakataas ang mga ulo, tuwid ang likod. Iniiwan sina Anton at Camille, na durog sa gitna ng mamahaling restaurant na iyon. Nanalo sila sa laban na hindi nangangailangan ng pagpapaputok ng kahit isang bala. Kailangan lang nilang buksan ang ilaw
at lahat ng mga ipis na nagtatago sa dilim ay nagkanya-kanyang takbo sa gulat. Malamig ang hangin ng gabi sa Manila sa balat ni Tala nang lumabas sila ng gusali. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 araw, nakahinga siya ng maluwag. Ang mabigat na pasanin na dumidiin sa kanyang dibdib ay tila naiangat. Hindi siya nakaramdam ng saya, hindi rin lungkot. Ang naramdaman niya ay isang nakakabinging ginhawa. Tapos na ang digmaan at nakaligtas siya sa loob ng sasakyan. Binalot sila ng katahimikan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang katahimikan ay iba sa tensyonadong katahimikan sa kanilang biyahe papunta sa restaurant. Ito ay isang payapang katahimikan. Katahimikan ng 2 sundalo, nakakatapos lang bumalik mula sa digmaan. Ayos ka lang ba? Tanong ni Mateo. Sa wakas na bumasag sa katahimikan, habang binabagtas ng kotse ang kalsada sa gabi. Lumingon si Tala. Nakatingin sa mga kumikinang, nagusali sa labas ng bintana. Hindi ko alam. Tapat niyang sagot. Ang kakaibang pakiramdam ay parang kakatapos lang bumunot ng bulok ng ngipin. Masakit pero nakakaginhawa. Paano ka? Huminga ng malalim si Mateo. Galit ako. Na-disappoint ako. Pero ang pinaka nararamdaman ko ngayon ay ang pagiging bobo. Paano ko naging hindi nakita yon? Sa buong panahong ito, hindi mo yon kasalanan. Mahinang sabi ni Tala. Nagtiwala tayo sa kanila. Nakakabulag talaga ang pag-ibig at napakagaling nilang magsinungaling. Huminto sila sa tapat ng bahay ni Tala. Ang bahay na ngayon ay pakiramdam na malamig at walang laman. Salamat para ngayong gabi, Mateo. Sabi ni Tala, tapat ang kanyang boses. Hindi ko magagawa ito nang wala ka. Sabay nating ginawa yon. Sagot ni Mateo. Tawagan mo ako. Kung kailangan mo ng kahit ano, kailangan nating magtulungan para sa mga abogado. Tumango si Tala. Nang pumasok siya sa kanyang bahay, hindi na siya nakaramdam na parang mahinang biktima. Pakiramdam niya ay isa siyang tao na muling binawi ang kontrol sa kanyang buhay. Nang gabing iyon, natulog siya ng mahimbing sa unang pagkakataon sa loob ng 1 linggo, mag-isa sa kanyang malawak na kama. Kinaumagahan, agad na isinagawa ni Tala ang kanyang plano. Kinontak niya ang isa sa pinakamahusay na law firm para sa annulment sa lungsod. Pagsapit ng tanghali, nakaupo na siya sa harap ng isang matalino at matapang na babaeng abogado na nagngangalang Attorney Reyes. Nang kalmado at detalyado, ikinuwento ni Tala ang lahat. Mula sa simula ng kanyang hinala hanggang sa komprontasyon sa restaurant noong nakaraang gabi, ipinakita niya ang lahat ng ebidensya na kanyang nakuha. Mga kopya ng reservation email, screenshots ng interaksyon ni Anton at Camille sa social media, at maging ang litrato na patago niyang kinuha. Habang nakaupo silang dalawa sa kabilang mesa kagabi, nakikinig ng mabuti si Attorney Reyes. Paminsan-minsan ay gumagawa ng notes. Nang matapos si Tala, tinitigan siya ng abogado ng may paghanga. Mrs. Tala, ikaw ay napakalakas at napakatalino, sabi niya. Gagamitin natin ang ebidensya ng pagtataksil niya bilang patunay ng psychological incapacity. Sa ganitong paraan, maifa-file natin ang annulment at mahihingi ang pinakapaborableng hatian ng properties o conjugal assets para sa iyo. Mayroon ba kayong prenuptial agreement ng iyong asawa? Oo, sagot ni Tala. Gumawa kami noon, bago ikasal. May malinaw na sugnay tungkol sa pagtataksil. Ngumiti si Attorney Reyes. Mas maganda iyan. Titiyakin nating pagsisisihan ni Mr. Anton ang kanyang ginawa, kahit man lang sa aspetong pinansyal. Habang itinatayo muli ni Tala ang kanyang buhay sa pamamagitan ng mga estratehikong hakbang sa ibang bahagi ng lungsod, ang mundo ni Anton at Camille ay unti-unting nadudurog. Matapos iwanan sa kahihiyan sa restaurant, nakauwi rin sa wakas sina Anton at Camille, hindi sa komportabling bahay ni Anton at Tala o sa mamahaling kondo ni Camille at Mateo, kundi sa isang maliit na serviced apartment na karaniwang inuupahan ni Anton para sa kanilang mga lihim na pagkikita. Ang lugar na dati parang pinagbabawal na paraiso, ngayon ay parang isang masikip na kulungan. Sumabog ang kanilang pag-aaway bago pa man maisara ang pinto ng apartment. Kasalanan mo lahat ito,
Sigaw ni Camille. Ibinato ang kanyang handbag sa sofa. Ang tangang plano mo. Romantikong hapunan. Tingnan mo kung anong nangyari ngayon. Nawala sa akin ang lahat. Kasalanan ko? Ganti ni Anton, na hindi nagpapahuli sa lakas. Ang kanyang galit at kahihiyan ay nakahanap na rin ng lalabasan. Ikaw ang sige ng sige na magpadala sa mamahaling lugar. Kung kumain lang sana tayo sa karaniwang lugar, hindi mangyayari ang lahat ng ito. Oh, kaya ngayon ako na ang mali. Akala mo ba gusto kong maghirap? Ibinigay sa akin ni Mateo ang lahat. At ikaw, ano ang maibibigay mo sa akin ngayon? Pagkatapos kunin ng asawa mo ang lahat, ngumisi si Camille. Nagsimulang lumabas ang kanilang tunay na ugali. Ang relasyon na akala nila ay tunay na pag-ibig, ay isa lamang palang pantasya na binuo sa ibabaw ng adrenaline at kasinungalingan. Nang walang karangyaan at paglilihim, wala nang natira sa pagitan nila kundi ang paninisi sa isa't isa. Ang tawag mula sa abogado ni Tala ay dumating kinaumagahan na lalong nagpalubog kay Anton. Masyadong mabigat ang hinihingi ni Tala. Ayon sa prenuptial agreement, dahil napatunayan ang kanyang pagtataksil, hiningi ni Tala ang buong pagmamay-ari ng kanilang bahay, ang karamihan sa kanilang joint savings, at isa sa 2 sasakyan nila. Ang matitira lamang kay Anton ay ang kanyang investment condo, nahulugan pa rin ang sarili niyang kotse at maliit na bahagi ng ipon. Sa isang iglap, namiligrong maglaho ang kanyang komportableng pamumuhay. Pagkalipas ng ilang linggo, muling nagkita sina Tala at Mateo sa parehong coffee shop. Naging maayos ang proseso ng kanilang annulment. Salamat sa kanilang magkakasabay na estratehiya. Nagpalitan sila ng impormasyon tungkol sa takbo ng kaso ng isa't isa. Sinabi ng abogado ko na sinusubukang kunin ni Camille ang kalahati ng mga asset ko. Sabi ni Mateo habang humihigop ng kanyang kape. Pero dahil siya ang umalis ng bahay at malinaw ang ebidensya ng kanyang pagtataksil, wala siyang makukuha kundi ang sasakyang nakapangalan sa kanya at ang mga personal na gamit niya. Sinubukan ding lumaban ni Anton, sabi ni Tala. Kumuha siya ng abogado para akusahan ako ng mental cruelty dahil sa pag-set up sa kanya sa restaurant. Natawa na lang ang abogado ko nang marinig yon. Pareho silang napangiti. Nang tipid, may isang kakaibang ugnayan ang nabuo sa pagitan nila. Hindi sila mga ordinaryong magkaibigan. Sila ay mga veterano ng digmaan na nakaligtas mula sa parehong labanan. Nagkaintindihan sila sa paraang hindi maiintindihan ng iba. Ang kanilang usapan ay unti-unting lumipat mula sa isyu ng hiwalayan. Nag-usap sila tungkol sa trabaho, mga hilig, at kanilang mga nakabaong pangarap. Nagkwento si Tala tungkol sa kung paano siya dating sobrang mahilig sa interior design bago siya ikasal at naging may bahay. Nagkwento naman si Mateo tungkol sa isang tech business idea na palagi niyang gustong paunlarin pero wala siyang oras. Mateo, kailangan kong maging tapat, sabi ni Tala. Tiningnan ko ang profile mo nitong mga nakaraan. Ang galing-galing ng startup company mo noon. Bakit ka huminto? Ngumiti ng mapait si Mateo. Si Camille. Mas gusto niya na magtrabaho ako sa malaking kumpanya na may stable na sweldo. Kaya ibinenta ko ang shares ko at naging ordinaryong empleyado. Isa sa maraming pinagsisisihan ko sa buhay. Tinitigan ni Tala si Mateo. Nakita ang kislap ng pananabik sa mga mata nito habang nagsasalita tungkol sa kanyang business idea. Naramdaman din niya ang parehong kislap ng pananabik sa kanyang sarili habang nag-iisip tungkol sa disenyo. Pareho nilang naisakripisyo ang bahagi ng kanilang sarili para sa isang palpak na kasal. Hindi na ito tungkol sa nasirang nakaraan, kundi tungkol sa hinaharap na hindi pa naisusulat. Nang umuwi si Tala sa kanyang bahay, na ngayon ay ganap na sa kanya, naramdaman niyang may nagsisimulang mabuong ideya. Tiningnan niya ang mga blankong pader sa paligid niya, hindi bilang tanda ng kalungkutan, kundi bilang blankong canvas. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nagpadala ng maikling mensahe kay Mateo. May ideya ako. Baka baliw ito. Pero paano kung bumuo tayo ng isang bagay ng magkasama? Hindi mula sa mga guho, kundi mula sa simula. Ang galing mo sa teknolohiya at ang pagmamahal ko sa disenyo. Baka may mabuo tayo doon. Pinindot niya ang send button
Bago pa man manaig ang pag-aalinlangan, makalipas ang ilang segundo, nag-vibrate ang phone niya. Isang reply mula kay Mateo. Kapareho rin niya ng naiisip ko. Pag-usapan natin. Ngumiti si Tala. Ang kauna-unahang tapat ng ngiti, matapos ang napakahabang panahon. Marahil mula sa lahat ng pagkawasak na ito, isang bago at magandang bagay ang talagang maaaring mabuo. Ang susunod na pagkikita nila ay hindi na ginanap sa isang maingay na coffee shop. Sa suhestiyon ni Mateo, nagkita sila sa isang maliit na meeting room na pwedeng upahan per hour. Sa isang co-working space, ang ambiyanse ay mas propesyonal, mas seryoso. Hindi na ito pagkikita ng dalawang taong nasaktan na nagbabahagi ng kwento. Ito ay pagkikita ng dalawang magiging co-founder na nagpaplano ng hinaharap. Dumating si Tala nang may masusing paghahanda. Dala niya ang isang notebook na puno ng mga ideya, rough sketches, at pagsusuri kung ano ang mali sa industriya ng interior design mula sa pananaw ng kliyente. Inilapag niya ito sa mesa sa pagitan nila, isang senyales ng pagkaseryoso. Okay, eto ang baliw kong ideya. Simula ni Tala. Matatag ang boses. Sa tagal ng panahon, ang mga taong katulad ko na gustong magpa-renovate ng bahay, pero hindi naman bilyonaryo, ay palaging natatakot sa mga interior designer. Ang presyo ay hindi transparent, komplikado ang proseso, at may malaking takot na makatagpo ng hindi tapat na kontratista. Ang resulta, maraming sumusuko at nag-assume na lang ng DIY approach na madalas sablay ang resulta. Inilipat niya ang pahina ng kanyang notebook. Imagine ang isang serbisyo na lumulutas sa problemang iyon. Isang platform kung saan malinaw ang lahat mula sa simula. Makakapili ang kliyente ng design packages base sa kanilang budget. Makikita ang mga verified na portfolio ng mga designer. At ang pinakamahalaga, magkaroon ng access sa mga kontratista at supplier ng materyales na na-filter na natin ang kalidad. Magiging tulay tayo ng tiwala. Nakikinig ng mabuti si Mateo, hindi kailanman inalis ang mga mata niya kay Tala. Hindi niya ito pinuputol. Tanging tumatango lang paminsan-minsan. Nang matapos si Tala, hindi siya agad nagkomento. Kumuha siya ng marker at lumapit sa whiteboard sa dingding ng kwarto. Maganda ang ideya, sabi ni Mateo sa wakas. Pero tingin ko kaya natin itong palakihin ng 10 beses pa. Nagsimula siyang mag-drawing ng mga diagram sa whiteboard, mga kahon, at mga arrow na nag-uugnay sa mga ito. Huwag lang tayong maging tulay. Pagpapatuloy niya, nagsisimulang marinig ang sigla sa kanyang boses. Gawin natin ang buong syudad. Hindi lang tayo isang ahensya. Tala. Tayo ay isang tech company. Imagine ito. Papasok ang mga kliyente sa site natin. Hindi lang sila titingin sa portfolio. Pwede nilang i-upload ang floor plan ng bahay nila. Gamit ang 3D visualization technology, makakapaglakad-lakad sila sa loob ng proposed design ng designer, makakapagpalit ng kulay ng pintura, makakapaglipat ng mga furniture ng virtual. Lahat bago pa man may maipukpok na isang pako. Nagningning ang mga mata ni Tala. Mas malaki ito kaysa sa naisip niya. At para sa mga kontratista, patuloy na pagdodrawing ni Mateo ng mas maraming kahon. Bibigyan natin sila ng project management app. Makakapag-update sila ng progress araw-araw na may kasamang picture at pwedeng subaybayan ng mga kliyente. Yon ng direkta mula sa cellphone nila. Wala nang hanggang saan na ang project na walang sagot. Total transparency. Pwede rin nating integrate ang isang secure na payment system. Ang pondo ng kliyente ay iho-hold natin at ibibigay lamang sa kontratista kapag naaprubahan na ng kliyente ang bawat yugto ng trabaho. Ginugol nila ang sumunod na 3 oras sa kwartong iyon. Puno ng sulat ang whiteboard. Mabilis na umaagos ang mga ideya sa pagitan nila. Dinala ni Tala ang creative vision at malalim na pag-unawa sa emosyonal na pangangailangan ng kliyente. Dinala naman ni Mateo ang istruktura, lohika, at walang katapusang posibilidad ng teknolohiya. Sila ay perpektong umaakma sa isa't isa. Ang matagal ng patay, naalab sa kanilang mga sarili.
Ang alab na lumikha, na bumuo, ay muli na namang nagliliwanag. Sa pagtatapos ng sesyong iyon, hindi na sila nagduda. Alam nilang ito ay isang napakalaking ideya at posibleng magtagumpay. Kailangan nito ng hindi maliit na kapital, sabi ni Tala, habang inaayos ang whiteboard na puno ng kanilang ambisyosong mga plano. Tumango si Mateo. Umupo siyang muli sa kanyang upuan. Tinitigan si Tala ng seryoso. Kinalkula ko na ito ng rough estimate sa isip ko, ang pondo mula sa annulment ko. Matapos maayos ang lahat ng papeles, sapat na ito para buuin ang initial version ng platform na ito at patakbuhin ang operasyon ng 1 taon kasama ang isang napakaliit na team. Huminto siya sandali. Ang tanong ay, paano ka? Ito ang mahalagang sandali. Ang sandali kung saan masusubok ang kanilang partnership. Hindi nag-atubili si Tala. Kahit konti, ilalagay ko rin ang lahat ng nakuha ko. Matatag niyang sabi, ibebenta ko ang bahay. Hindi natin pwedeng gawin ito ng kalahati lang. Naniniwala ako sa ideyang ito. At naniniwala ako sa iyo. Tiwala, isang salita na dati, ay nadurog ng pira-piraso para sa kanilang dalawa. Ngayon ay nahanap nila itong muli sa hindi inaasahang lugar, sa gitna ng mga guho ng dati nilang buhay. Ngumiti si Mateo. Isang tapat na ngiti na nagmukhang bata sa kanyang pagod na mukha. Kung ganoon, may deal tayo, partner. Ang sumunod na ilang linggo ay buhawi ng mga aktibidad. Habang tinatapos ang huling proseso ng kanilang annulment, nagtrabaho sila ng walang pagod para bumuo ng isang solidong business plan. Nagsagawa sila ng market research, nag-analyze ng mga kalaban, at binalangkas ang kanilang business model. Nagdesisyon sila ng pangalan para sa kanilang kumpanya. Bagong espasyo, isang pangalan na may dobleng kahulugan. Lumilikha ng isang literal na bagong espasyo at nangangahulugan din ng bagong yugto sa kanilang buhay. Nang lumabas na ang kanilang opisyal na annulment paper at nahati na ang mga asset, hindi na sila nag-aksaya ng oras. Pinagsama nila ang kanilang kapital sa iisang company account. Ang makita ang mga numero sa account na iyon ay parang totoo na nakakatakot sa parehong pagkakataon. Iyon lang ang mayroon sila. Ang bunga ng pagtatapos ng kanilang mga kasal ay itinaya sa iisang negosyo. Ang una nilang hakbang ay ang maghanap ng opisina. Hindi sila naghanap ng marangyang building sa business district. Nakahanap sila ng isang maliit na 2 palapag na commercial space sa isang hindi masyadong sikat na lugar. Medyo natutuklap na ang pintura at maalikabok ang kwarto, pero malalaki ang mga bintana at nagbibigay ng maraming liwanag. Nakita ni Tala ang potensyal nito. Ang ground floor pwede para sa team workspace, sabi niya habang nililibot ang walang laman na kwarto. At ang itaas ay pwede nating gawing meeting room at pantry area. Ngumiti si Mateo. Ipinapaubaya ko na sa iyo ang tungkol sa design, ang araw kung kailan nila pinirmahan ang lease contract, at natanggap silang 2 lang na nakatayo sa gitna ng walang laman na kwarto na amoy luma. Welcome sa headquarters ng bagong espasyo, sabi ni Mateo habang nakabuka ang kanyang mga braso. Tumawa si Tala. Isang napakaalikabok na headquarters. Hindi sila kumuha ng cleaning service. Sila mismo ang naglinis nito noong weekend. Nakasuot ng mga lumang damit at sinamahan ng musika mula sa isang lumang radyo. Nagpintura sila ng mga pader, nagkuskos ng sahig, at bumuo ng mga mesa at upuan na binili nila mula sa murang furniture shop. Sa gitna ng lahat ng hard work na iyon, marami silang tinawanan. Nakahanap sila ng komportableng working rhythm, maging sa paggawa man ng business strategy o pagpipintura ng dingding. Sa unang Lunes nila sa bagong opisina, ang ambience ay naging magical. Malinis na puti ang kulay ng mga pader nito. Ang ilang mesa at upuan ay maayos nang nakalagay. May isa lang laptop sa ibabaw ng mesa ni Mateo. Okay, ano ang una nating gagawin, boss? Pabirong tanong ni Tala habang humihigop ng kape mula sa isang paper cup. Binuksan ni Mateo ang kanyang laptop. Umilaw ang screen. Nagpapakita ng blankong dokumento. Una, isusulat natin ang unang linya ng code para sa ating platform. At ikaw,
sabi niya habang nakalingon kay Tala. Simulan mong i-design ang brand identity natin. Logo, color palette, lahat. Bubuo tayo nito mula sa pinakabasehang pundasyon. Ngumiti si Tala at kinuha ang kanyang sketchbook. Magkaharap silang naupo sa iisang mesa. Sa kanilang medyo blanko pang opisina. Sa unang araw ng natitirang bahagi ng kanilang buhay, ang binhi ng samahang iyon ay naitanim sa lupa ng kalungkutan, diniligan ng tiwala, at ngayon sa ilalim ng liwanag ng pag-asa, ang binhi ay nagsisimula ng sumibol. Ang unang 6 na buwan ng bagong espasyo ay isang pagsubok sa tatag. Ang araw ay para sa mga kliyente at administrative work. Ang gabi ay para sa product development. Kayang ubusin ni Mateo ang kanyang oras hanggang madaling araw. Sa harap ng laptop, sinasamahan ng ilang tasang kape, binubuo ang digital platform structure mula sa simula. Sumasayaw ang kanyang mga daliri sa keyboard. Ginagawang fully functional codes ang kanilang ambisyosong mga ideya. Habang sa kabilang banda, si Tala ang mukha, puso, at kaluluwa ng kumpanya. Siya ang nakikipagkita sa mga una nilang kliyente. Nakaramihan ay galing sa rekomendasyon ng mga kaibigan. Pinakinggan niya ang kanilang mga reklamo tungkol sa kanilang nakaraang renovation projects. Inintindi ang kanilang mga takot at matiyagang ipinaliwanag ang vision ng bagong espasyo. Hindi lang siya nagbebenta ng design service, nagbebenta siya ng tiwala. Siya mismo ang nagdesign sa iilan sa mga unang proyekto. Nakikipagtulungan sa iilang mga kontratista na nakumbinsi niyang subukan ang kanilang bagong sistema. Ang maliit nilang opisina ay unti-unti nang napupuno. Nag-hire sila ng isang junior programmer para tumulong kay Mateo at isang intern designer para tumulong kay Tala. Hindi malaki ang sweldo, pero naging matagumpay sina Tala at Mateo sa pagpasa ng kanilang vision at passion. Ipinaparamdam sa mga kabataang empleyado na bahagi sila ng isang mahalagang bagay. Maraming gabi na silang dalawa ang huling tao sa opisina. Pinalilibutan ng whiteboard na puno ng sulat, mga walang lamang tasa ng kape, at katahimikan. Pinag-uusapan nila ang mga challenge. Sa araw na iyon, nagrereklamo na naman ang kliyente sa alabang project na yon, sabi ni Tala isang gabi habang minamasahe ang noo. Late ng isang araw sa schedule ang kontratista, huminto sa pag-type si Mateo, at inikot ang kanyang upuan, paharap kay Tala. Okay, ano ang problema? Late dumating ang mga materyales. Hindi nagkasakit ang isa sa mga manggagawa. Maliit na problema, pero natataranta ang kliyente. Ako na ang kakausap sa kanya bukas. Alok ni Mateo. Ipapakita ko ang data progress mula sa app natin. Overall, nasa schedule pa rin tayo. Ipapaliwanag ko yun ng lohikal. Masyado ka ng pagod para harapin yun ng emosyon. At iyon ang paraan nila ng pagtatrabaho. Si Tala ang emotional shock absorber, ang tagapagpakalma ng natatarantang kliyente at taga-motivate sa team. Si Mateo ang haligi ng lohika, problem solver sa teknikalidad at tagapagbantay upang panatilihing umaandar ang lahat ng naaayon sa plano. Sila ay parang yin at yang. Binabalanse ang isa't isa at pinapalakas ang isa't isa. Dumating ang kanilang unang panalo makalipas ang 8 buwan. Ang beta version ng kanilang platform ay handa na sa wakas ilunsad. Isa itong simpleng website, hindi pa perpekto, ngunit gumagana. Ang unang kliyenteng gumamit nito upang subaybayan ang buong proyekto ay nagbigay ng napakagandang review. Ito ay nakakabilib. Nakikita ko ang pictures ng progress ng kitchen renovation ko araw-araw nang hindi na kailangang pumunta sa site. Alam ko eksakto kung kailan dumarating ang mga manggagawa at kung ano ang ginagawa nila. Ginawa ng bagong espasyo na madali at transparent ang lahat. Inilagay nila ng pagkalaki-laki ang review na iyon sa front page ng kanilang website. Mula roon, nagsimulang gumulong ang negosyo. Nagsimulang pumasok ang mga proyekto. Hindi lamang mula sa word of mouth, kundi pati na rin sa mga taong nakahanap ng kanilang website. Kailangan nilang mag-hire ng mas maraming designer at project manager. Ang second floor ng kanilang opisina na dati ay walang laman, ngayon ay naging abala at puno ng energy na workspace.
Sa gitna ng pagiging busy sa pagpapalago ng kumpanya, nagbagong anyo ang relasyon ni Natala at Mateo. Nalampasan na nila ang phase bilang magkakampi sa paghihiganti. Sila ngayon ay mga matibay na business partner at unti-unti nang hindi nila namamalayan. Sila rin ay naging matalik na magkaibigan. Alam nila kung paano patawanin ang isa't isa. Sa gitna ng pinaka-stressful na araw, alam nila ang paboritong coffee order ng bawat isa. Nakakapag-usap sila gamit lang ang pagtingin sa kabilang dulo ng meeting room. Ipinagdiriwang nila ang bawat tagumpay ng magkasama. Maging sa isang simpleng dinner man ito, sa isang kainan sa gilid ng kalsada, o sa simpleng pag-toast lang gamit ang kape, sa tahimik ng opisina. Isa't kalahating taon mula nang maitatag ang bagong espasyo, nakakuha sila ng kanilang unang corporate client. Isang sikat na tech startup ang humiling sa kanila na i-design ang bago nilang head office. Isang malaking proyekto ito, malayong mas malaki kaysa sa anumang proyektong nahawakan nila. Mataas ang risk, ngunit malaki rin ang premyo. Nagtrabaho sila araw at gabi, sa loob ng 2 linggo, para ihanda ang proposal at presentation. Ang gabi bago ang malaking presentation na iyon, silang dalawa na lang ang natira sa opisina, na palilibutan ng mock-ups, material samples, at presentation slides na nirevise nila ng 12-dosenang beses. Kinakabahan ako. Nakatingin si Tala sa komplikadong office mock-up sa mesa. Paano kung hindi nila magustuhan? Naglakad si Mateo, palapit at tumayo sa tabi niya. Magugustuhan nila ito, sabi niya na may kalmadong boses. Dahil ang galing nito. Ang galing mo, Tala. Lumingon si Tala para tingnan siya. Ang madilim na ilaw ng opisina ay lumikha ng malambot na anino sa mukha ni Mateo. Nakita niya ang pagod doon, ngunit pati na rin ang sinserong paghanga sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, sa gitna ng katahimikan ng kanilang opisina, may narealize si Tala. Ang nararamdaman niya para kay Mateo ay hindi na lamang paggalang o pagkakaibigan. Mayroong mas malalim pa rito, isang bagay na mainit at nagpapakalma. Hindi natin ito mararating kung wala ka, Mateo, bulong ni Tala. Ngumiti si Mateo. Iniabot niya ang kanyang kamay. Hindi para makipag-shake hands, kundi para dahan-dahang alisin ang isang hibla ng buhok mula sa mukha ni Tala. Banayad ang kanyang haplos, ngunit nagpadala ito ng mainit na panginginig sa buong katawan ni Tala. Hindi ko rin kaya kung wala ka, mahina niyang sabi. At hindi lang negosyo ang tinutukoy ko. Ang sandaling iyon ay naghang sa hangin, puno ng mga posibilidad. Ngunit wala sa kanila ang nag-push dito ng mas malalim pa. Marami pang nakaalay sa linya. Kinaumagahan, kailangan nilang manalo sa isang malaking labanan. Naging flawless ang presentation nila. Masigasig na nagsalita si Tala tungkol sa kanilang design philosophy, kung paano lumikha ng isang workspace na hindi lamang functional kundi nakaka-inspire din. Kinuha ni Mateo ang spotlight. Ipinaliwanag gamit ang data at lohika kung paano titiyakin ng kanilang platform na ang proyekto ay matatapos on time at within budget. Sila ang perpektong team. Isang linggo pagkatapos, dumating ang magandang balita sa pamamagitan ng email. Napanalunan nila ang proyekto. Sumabog sa hiyawan ang buong opisina. Nagyakapan ang mga empleyado. Nagkatinginan sina Tala at Mateo sa gitna ng ingay na iyon. Isang malaking ngiti ang gumuhit sa kanilang mga mukha. Ito na ang turning point. Ito ang validation ng lahat ng kanilang paghihirap at sakripisyo. Nang gabing iyon, matapos ang isang maliit na celebration kasama ang team, silang dalawa na lang uli sa opisina, na ngayon ay parang napakalaki. Hindi sila nag-uusap. Nakatayo lang sila malapit sa malaking bintana sa meeting room. Nakatingin sa mga kumikinang na ilaw ng lungsod sa ibaba. Ang parehong tanawin na nakita nila mula sa Le Ciel Restaurant. Ngunit kakaiba ang pakiramdam ngayon. Dati nakita nila ito bilang mga outsider, bilang biktima. Ngayon nakikita na nila ito mula sa tuktok ng kaharian, na sila mismo ang nagbuo. Nagawa natin, Tala, mahinang sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Oo, bulong ni Tala. Nagawa natin.
Lumingon si Mateo at hinawakan ang kanyang kamay. Sa pagkakataong ito, hindi na niya ito binitiwan. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Nag-intertwine ang kanilang mga daliri. Tala, simula niya. Ang boses niya ay bahagyang nanginginig. Matagal ko nang gustong sabihin ito. Ang pagbuo ng bagong espasyo, kasama ka, ay ang pinakamagandang adventure sa buhay ko. At na-realize ko na hindi ko gustong magtapos ang adventure na ito bilang mga business partner lang. Naramdaman ni Tala ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Tumingala siya para tingnan si Mateo. Nakita ang kaseryosohan at sinseridad sa kanyang mga mata. Na-in love ako sa'yo, Tala, sabi ni Mateo. Hindi bilang rebound, hindi bilang panakipbutas, kundi totoong pag-ibig na lumago mula sa respeto, paghanga, at pinakamalalim na pagkakaibigan. Nang ilid ang mga luha ng kaligayahan sa mga mata ni Tala. Na-in love din ako sa'yo, Mateo. Sagot niya. Nanginginig ang boses. Doon sa opisina na naging tahimik na saksi sa kanilang paglalakbay, sa gitna ng kumikinang na ilaw ng lungsod, yumuko si Mateo at hinalikan si Tala. Ang halik na iyon ay hindi napupuno ng nagmamadaling pagnanasa, kundi puno ng lambing, ginhawa, at pangako sa hinaharap. Ang kanilang bagong kaharian ay naitayo sa matibay na pundasyon at ngayon ang hari at reyna nito ay tuluyan ng nag-isa. Ang panahon ay isang malupit na hukom. Para sa ilang tao, nagpapagaling ito ng mga sugat at muling bumubuo ng pag-asa. Para sa iba, inuunti-unti nitong tinatanggal ang mga patong ng kasinungalingan hanggang sa ang matitira na lamang ay ang mapait at nabubulok na katotohanan para kina Anton at Camille. Ang panahon ang pangalawa, 2 taon matapos ang nakakahiyang annulment na iyon. Ang romantikong pantasya na dati nilang hinabol ay matagal nang naglaho. Nag-iwan ng malagkit at nakakalasong residue. Nakatira sila sa investment condo na pag-aari ni Anton. Isang 2-bedroom unit na masikip at maliit kumpara sa dating pamumuhay nila. Ang karangyaang dati nang nai-enjoy ni Camille, kasama si Mateo, personal driver, bigla ang bakasyon sa Europe. Unlimited credit cards, ay parang isa na lang ngayong panaginip dulot ng lagnat. Ang realidad ay ang binabayarang hulugan para sa kondo. Nagpapatong-patong na bills. At walang katapusang pag-aaway. Ang kanilang relasyon na dati ay puno ng malalambing na bulong sa madilim na hotel rooms ngayon ay dominado ng sigaw ng frustration sa maliit nilang kusina. Due date na naman itong credit card bill. Sigaw ni Camille isang umaga. Ibinabato ang bill sa hapagkainan. Ano ang gagawin mo tungkol dito, Anton? Si Anton na balisang nakatingin sa laptop niya. Naghahanap ng job opening ay minamasahe ang noo. Anong magagawa ko? Sinusubukan ko naman. Camille, akala mo ba madaling humanap ng trabaho? Pagkatapos masira ang pangalan ko, ang iskandalo sa Le Ciel Restaurant ay hindi man lumabas sa national news. Pero sa professional circle ni Anton, ang kwentong ito ay kumalat na parang apoy. Naging usap-usapan siya. Ang lalaking pinahiya sa publiko. Ang kanyang imahe, bilang mapagkakatiwalaan at magaling na executive ay nawasak. Ilang buwan pagkatapos ng annulment, nag-restructure ang kumpanya niya at isa ang pangalan niya sa unang-unang inalis. Nadurog ang ego niya ng pira-piraso. Siguro kung hindi ka nagpumilit na kumain sa lugar ng mga mayayaman na yon, hindi mangyayari lahat ito. Ganti ni Anton, tumataas ang boses. Oh, kaya kasalanan ko na ngayon, ngisi ni Camille. Nanlilisik ang mga mata niya sa galit. Sino ang nagsinungaling sa asawa niya ng maraming buwan? Sinong sobrang bobo para mag-iwan ng digital footprint kahit saan? Ikaw ang kinaladkad tayo sa gulo na ito. At ikaw, sigaw ni Anton na hindi nagpapahuli. Akala mo ba hindi ko alam kung bakit ka sumama sa akin? Naghahanap ka lang ng kapalit ni Mateo na makakapag-finance ng lifestyle mo. Unfortunate for you. Mali ang tinayaan mo. Ang ganitong pag-aaway ay naging routine na. Nagsisisihan sila sa isa't isa. Binabalikan ang nakaraan. Walang gustong kumuha ng pananagutan sa pagkawasak na pareho nilang ginawa.
Ang pag-ibig na inaakala nilang mayroon sila ay isa lamang ilusyon, isang pagtakas mula sa boring nilang mga kasal. Ngayon na ang pagtakas na iyon ay naging pang-araw-araw nilang realidad. Na-realize nila na hindi man lang nila gusto ang isa't isa. Lumalala pa ang kanilang financial status. Dahil walang permanenteng trabaho, napilitang tumanggap ng mga freelance project si Anton na may hindi siguradong bayad. Si Camille na hindi nagtrabaho sa buong buhay niya. Para sa kanya, iyon ay isang pagbaba ng status na hindi niya matatanggap. Nagsimula silang magbenta ng mga gamit nila. Ang mga mamahaling relo ni Anton, ang collection ng branded bags ni Camille, lahat ay ibinenta ng mura para masuportahan ang araw-araw na pamumuhay. Ang pinakamalala ay noong napilitan na si Anton na ibenta ang kondo. Ang kinita nito ay sapat lamang para mabayaran ang natitirang balance at credit card debts, nag-iwan ng kaunting pera para mabuhay. Napilitan silang lumipat sa isang maliit na inuupahang bahay sa labas ng syudad. Isang apartment sa isang makipot na eskinita na may maalumigmig na dingding at natutuklap na pintura para kay Camille. Ito ay impyerno sa lupa. Ginugugol niya ang kanyang mga araw sa loob ng bahay. Ayaw lumabas dahil nahihiya siyang makita ang mga kapitbahay. Naging isa siyang mapait at galit na tao. Sinisisi si Anton sa bawat kamalasan sa buhay niya. Si Anton naman, sa kabilang banda, ay nakalubog sa pagsisisi. Hindi pagsisisi dahil ipinagkanulo niya si Tala, kundi pagsisisi dahil naiwala niya ang komportableng buhay na dati ay sa kanya. Namimiss niya ang malawak na bahay niya, ang maganda niyang kotse, at ang respeto na dati niyang natatanggap. Madalas siyang nakatulala. Iniisip kung saang punto nagsimulang maging mali ang lahat. Sinisisi niya si Tala dahil sa naging malupit ang ginawa nito. Sinisisi niya si Camille sa mga walang katapusang demand nito. Sinisisi ang lahat maliban sa sarili. Isang mainit na hapon, habang nakaupo sila sa awkward na katahimikan sa maliit nilang sala, isang palabas sa telebisyon ang kumuha ng atensyon nila. Ito ay isang business news program na nagpapakita ng profile ng mga pinakamatagumpay na tech startup sa taong iyon. At sa number 1 spot, masigasig na sabi ng host, ay ang bagong espasyo. Isang revolutionary platform na bumago sa mukha ng interior design at construction industry sa Pilipinas. Itinatag lang sa loob ng 3 taon. Ang kumpanyang ito ngayon ay nagkakahalaga na ng bilyon-bilyong piso. Ipinakita sa screen ng telebisyon ang mga litrato ng opisina ng bagong espasyo. Isang moderno, malawak na workspace na puno ng mga kabataang mukhang passionate. Pagkatapos ay itinutok ang kamera sa 2 figure na ini-interview. Parang tumigil ang pagtibok ng puso ni Anton. Napigil ni Camille ang kanyang hininga. Sa screen ay nakita sina Tala at Mateo. Ibang-iba ang hitsura ni Tala. Nagre-radiate siya ng aura ng kumpiyansa at kapangyarihan. Ang kanyang gupit ay mas maikli at moderno. Matalino siyang nagsasalita tungkol sa vision ng kumpanya, kung paano nila binibigyan ng kakayahan ang mga local designer at ng peace of mind ang mga homeowner. Hindi na siya mukhang malambing na may bahay na nakilala ni Anton noon. Isa na siyang leader, isang visionary. Sa tabi niya, nakatingin si Mateo sa kanya, nang may halatang paghanga at pagmamahal. Nagsalita siya tungkol sa tech side ng kumpanya, kung paano nila binuo ang pinaka-advanced na system sa market. Mukha silang unstoppable couple. Hindi lamang sila business partners, kundi life partners din. Pagpapatuloy ng voice-over, habang ipinapakita sa screen ang mga larawan ni Tala at Mateo, na mukhang masaya. Tumatawa sa isang awards event. Naglalakad ng magkahawak kamay sa isang project site. Ang kwento nila ay patunay na kahit mula sa pagkawasak, maaaring maitayo ang isang bagong kaharian. Nakangangang nakatingin si Anton sa screen. Bilyon-bilyong piso, bagong kaharian, life partners. Ang mga salitang ito ay umuugong sa kanyang tainga. Ang babaeng minsan niyang sinayang, na binalewala niya, ay narating na ngayon ang antas ng tagumpay, na hindi niya man lang napanaginipan. At ginawa niya ito, kasama ang lalaking pareho nilang ipinagkanulo. Sinulyapan niya si Camille. Namumutla ang mukha ng babae.
puno ng halong inggit at purong galit ang mga mata niya. Ang lahat ng dating naging kanya isang mayamang asawa, mamahaling buhay, social status ngayon, ay nakaitala na sa mas malaking antas. Nang matapos ang show, ang katahimikan sa maliit nilang kwarto ay nakakabingi. Wala nang sisigaw, wala nang sisisihan. Ang naiwan na lang ay ang nakakawasak na katotohanan. Hindi lamang sila nabigo, naging pathetic footnote pa sila sa success story ng mga taong nasaktan nila. Dumating na ang karma. Hindi sa anyo ng malakas na bagyo, kundi sa anyo ng napakaliwanag na ilaw mula sa tagumpay ni Natala at Mateo na sa isang balintuna ay nagpapalinaw lang sa kadiliman at kabiguan ng sarili nilang buhay. Nakaupo sila roon sa mabaho nilang inuupahang bahay. Dalawang talunan na pinag-isa ng kanilang kabiguan, habang buhay na mumultuhin ng mga anino ng buhay. Nasanay kanila na. 5 taon mula nang maitatag ang bagong espasyo. Hindi na occupying ng kumpanya ang maliit na opisina, kung saan nagsimula ang lahat. Ang kanilang headquarters ngayon ay nasa top 3 floors sa isa sa mga pinaka-prestigious na office buildings sa business center ng Makati. Ang floor-to-ceiling glass windows ay nag-offer ng unobstructed panoramic view ng lungsod. Ang opisina ay ang pisikal na manifestation ng vision ni Natala at Mateo. Isang open space, collaborative, puno ng liwanag, at na-design na may perfect details. Nang umagang iyon, pinangunahan ni Natala at Mateo ang Board of Directors meeting. Sa harap ng mga investor at senior management team, ipinresenta nila ang planong i-expand ang kumpanya sa Southeast Asian market. Si Tala, bilang CEO, ay nag-usap tungkol sa brand strategy at long-term vision. Si Mateo, bilang CTO, ay nagpaliwanag sa tech innovation na susuporta sa expansion na ito. Sila ay parang isang makina na gumagana ng perpekto. Kinukumpleto ang isa't isa. Tinatapos ang mga sentences ng isa't isa, nire-radiate ang kalmado at hindi mapapasubali ang aura ng pamumuno. Nakabuo sila ng isang kaharian. Matapos ang matagumpay na meeting, naglakad sila pabalik sa kani-kanilang magkonektang private offices. Great presentation, Madam CEO. Nakangiting sabi ni Mateo habang niluluwagan ang kurbata. Hindi ka rin masama, Sir CTO. Ganti ni Tala habang tumatawa. Lumapit siya kay Mateo at inayos ang kwelyo ng polo nito. Minsan, hindi pa rin ako makapaniwalang nagawa talaga natin ang lahat ng ito. Naniniwala ako, sabi ni Mateo. Nakatitig sa mga mata ni Tala. Lagi kong alam na kaya natin, kasi mayroon tayo sa isa't isa. Malayong maging simple ang buhay nila ngayon. Sobrang yaman na nila. Nirerespeto ang mga pangalan nila sa business world. Pero sa kabila ng lahat ng tagumpay, nagawa nilang panatilihing buhay ang apoy na unang nag-connect sa kanila. Ang tapat na partnership, mutual respect, at pag-ibig na lumago mula sa mga guho ng nakaraan. Isang Sabado ng hapon, ilang linggo pagkatapos, inaya ni Mateo si Tala na lumabas. Hindi niya sinabi kung saan sila pupunta. Nagmaneho lang siya papunta sa isang area na matagal na nilang hindi nabibisita. Huminto siya sa harap ng isang bakanteng lote na napapalibutan ng yero. Dati, naroon nakatayo ang maalikabok at lumang commercial building na iyon. Bakit tayo nandito? Medyo naguguluhang tanong ni Tala. Pinatay ni Mateo ang makina at lumingon sa kanya. Gusto ko lang bumalik kung saan nagsimula ang lahat, mahina niyang sabi. Dito, sa lugar na ito tayo, ay hindi naging biktima. Dito tayo nagdesisyon na maging architect ng sarili nating kapalaran. Nilinis natin ang mga guho ng nakaraan at nagsimulang bumuo ng bago, gamit lang ang isang laptop at napakaraming pag-asa. Ngumiti si Tala, inaalala ang mga unang araw nilang puno ng paghihirap at dedikasyon. Tala, patuloy ni Mateo, mas seryoso ang boses. Hinawakan niya ang kamay ni Tala. Sa loob ng 5 taon, binuo natin ang pangarap nating kumpanya, pero para sa akin ang pinakamahalagang building na nabuo natin ay tayo, ang relasyon natin. Lumabas siya sa sasakyan, pinagbuksan ng pinto si Tala, at inalalayan siya sa gitna ng bakanting lote na iyon. Doon,
sa pagitan ng alikabok at mga bato. Lumuhod siya gamit ang isang binti. Naglabas siya ng maliit na kahon sa bulsa niya. Pagbukas niya nito, isang diamond ring na may simple pero nakakabighaning design ang kuminang sa ilalim ng afternoon sun. Hindi ko lang gustong maging business partner mo o best friend mo o kasintahan mo, sabi ni Mateo. Nangilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Gusto kong maging lahat para sa'yo. Gusto kong maging asawa mo habang buhay. Tala, gusto mo bang itayo natin ang natitirang bahagi ng buhay natin ng magkasama? Pakakasalan mo ba ako? Tumulo ang mga luha ng saya sa pisngi ni Tala. Ito ang pinaka-perfect na proposal sa pinakamakahulugang lugar. Oo. Bulong niya. Oo. Siyempre gusto ko, Mateo. Ginanap ang kanilang kasal makalipas ang isang buwan. Hindi isang malaking party para sa daan-daang estranghero, kundi isang intimate at eleganteng celebration sa backyard ng bago at maganda nilang bahay. Isang bahay na siyempre, pinlano nila ng magkasama, ang pamilya, malalapit na kaibigan, at ang core team ng bagong espasyo lamang, ang naging saksi, nang nagbitiw sila ng banal na sumpa. Ang mga pangako nila ay hindi mga empty promise ng kasakdalan, kundi pangako na patuloy na magiging tunay na magkatuwang, susuportahan ang isa't isa sa hirap at ginhawa, at hinding-hindi makakalimutan na ang kanilang pagmamahalan ay naitayo sa matibay na pundasyon ng tiwala na sinubok na ng panahon. Ang buhay nila, pagkatapos makasal, ay isang magandang harmony ng trabaho at pag-ibig. Patuloy nilang dinala ang bagong espasyo sa mga bagong tagumpay. Ngunit palagi silang naglalaan ng oras para sa isa't isa. Nagta-travel sila sa buong mundo, hindi para magyabang, kundi para humanap ng inspirasyon. Ginugugol nila ang mga weekends na nagre-relax sa bahay. Nakabuo sila ng buhay na hindi lang matagumpay, kundi pati na rin napakasaya. Isang gabi, isang taon matapos ang kasal nila, nag-e-enjoy sina Tala at Mateo sa dinner nila sa terrace ng isang private villa sa Boracay. Sineselebrate ang kumpanya. Maliwanag ang bilog na buwan sa ibabaw ng kalmadong dagat. Naiisip mo ba sila paminsan-minsan? Biglang tanong ni Tala. Mahina ang boses. Alam ni Mateo kung sino eksakto ang tinutukoy ni Tala. Minsan, tapat na sagot niya habang hinahawakan ang kamay ng asawa. Pero hindi na nang may galit. Para na lang itong reminder. Reminder kung gaano nakaiba ang buhay natin ngayon. Reminder na minsan ang pinakamasamang bagay na nangyari sa atin ang pwedeng mag-lead sa atin sa pinakamagandang bagay. Ngumiti si Tala at isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Mateo. Ikaw ang pinakamagandang bagay na nangyari sa akin, Mateo. Ikaw rin, Tala. Ikaw rin. Sa parehong sandali, daan-daang kilometro ang layo, sa isang maingay na food court sa isang middle-class mall. Nakaupo sina Anton at Camille. Nang magkaharap, si Anton, na ngayon ay isang freelance real estate agent na may hindi siguradong income, ay mukhang pagod at mas matanda kaysa sa kanyang edad. Si Camille, na kumupas na ang ganda dahil sa walang katapusang dissatisfaction, ay hindi tumitigil sa pag-uusisa. Hindi ako makapaniwalang sa ganitong lugar lang tayo nakakakain. Reklamo niya habang tinutusok-tusok ang kanyang siomai ng tinidor. Nakita ko sa Instagram, yung dati kong kaibigan ay nagbakasyon sa Switzerland. Switzerland. Anton, habang ako nakulong na dito kasama mo. Hindi sumagot si Anton. Blanko siyang nakatingin sa karamihan. Sobrang pagod na para makipag-away. Tinanggap na lang niya ang kanyang kapalaran. Sa kabilang bahagi ng mundo, nakatingin sina Tala at Mateo sa mabituing kalangitan sa gabi. Hindi na nila naiisip at hindi na nila pakialam ang dalawang kawawang kaluluwa mula sa nakaraan nila. 2 tao na, dahil sa pagiging makasarili at pagtataksil, ay gumawa ng sariling kulungan, kung saan nakatadhana silang ubusin ang natitirang bahagi ng buhay nilang magkasama, habang buhay na pinahihirapan ng mga anino ng kaligayahan na mismong sila ang sumira. Samantala, sa ilalim ng liwanag ng buwan, sina Tala at Mateo, 2 taong muling bumuo ng kanilang mundo mula sa wala, ay nag-toast
para sa walang hanggang magandang kinabukasan nila.